Lumabas naman yung balita na si Joel Uy of the 6th District of Manila was disqualified by the COMELEC 2nd Division. And with that, si Representative Benny Abante is the rightful winner. We know that this is still subject to an MR, pero ano yung masasabi ninyo sa mga recent decisions ng COMELEC when it comes to yung mga na-disqualify? Alam nyo, kami, nanalo sa Duterte Youth. Pasang-awa ba yung panalo namin? Hindi. Nandun kami sa top. Panalong-panalo kami at ayaw kami paupuin. Itong hindi ako familiar Joey Uy, no? Joey Uy ng Manila. Nanalo rin siya as congressman. Naproklama naman siya, pero nire-revoke dahil may kaso yata siya. Kami rin, ganun rin. May kaso daw kami noong 2019. Ang masabi ko, if we allow COMELEC to do this now, ano mangyayari pag nanalo bilang presidente ng Pilipinas si Sara Duterte sa 2028, tapos sasabihin lang na ire-revoke yung kanyang panalo dahil merong kaso siya ngayon, 2025 sa DOJ, sa NBI, sa kanyang pagwawala dun sa Kongreso nung galit na galit siya and everything, di ba? Pinakasuhan siya ng act of sedition and kung ano-ano pa. So kapag inalaw natin na ganito yung ginagawa sa mga ibinoboto ng taong bayan, ganyan ang gagawin na pattern kay Sara Duterte sa 2028. Kahit maipanalo pa natin siya bilang presidente ng Pilipinas, hahanapan ni COMELEC ng kaso yan ngayon mula sa 2025 para lang i-discredit at i-disqualify si ma'am. Bago po